Good day mga ka-Fixit! Ligtas na pagpwesto kapag ikaw ay nagmamaneho sa highway. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, nandito tayo ngayon at nagmamaneho sa Aguinaldo Highway mga ka-Fixit. Galing po tayo ng Silang, Cavite. Katatapos lamang po natin magsimba. Ngayon po ay linggo at kasama ko po ang aking pamilya, aking asawa at ang aking anak. At tayo po ay nagmamaneho dito ngayon sa highway. I believe this is Silang pa din, no? Dito sa part na ito. So paano nga ba tayo safely na makakapagmaneho dito sa highway, no? Saan ba dapat tayo papwesto? So supposedly dahil nandito tayo sa highway ngayon at tayo ay patungo ng General Trias, Cavite. So malayo pa yung lilikuan natin. Kaya nandito tayo sa fast lane or sa ito, kung makapansin ninyo itong highway na to, 4 lanes ito, no? So nandito tayo sa fast lane ngayon and mukhang may liliko ng pakaliwa kaya nakahinto itong sasakyan na nasa harapan ko. Yun, hindi nga ako nagkamali, yun, yung jeep, liliko siya ng pakaliwa. Okay, so kaya tayo nandito sa linya na to dahil malayo pa naman yung lilikuan natin. So usually, kung liliko ka ng pakanan dito sa highway, kung malapit na yung lilikuan mo, dito ka na po pwesto sa may shoulder, sa kanang bahagi ng lane na ito, a few meters away doon sa lilikuan mo. And pwede ka na mag-signal for about kung meron ka ng mga 10 meters away doon sa lilikuan mo. Ito dahil huminto yun nasa harapan ko, pero dahil nag-proceed na siya, hindi na ako lilipat ng linya. Okay, so gagawin mo lamang yung paglipat ng linya kung halimbawa na-anticipate mo malayo pa lang, huminto na yung, ayan, kagaya nito, nag-signal siya ng pakaliwa. So sisignal ako ng kanan at titignan ko yung aking side mirror bago ako mag-change ng lane dahil may motor, dahan-dahan lamang. O pwede na tayo, safe to proceed. And sisignal ulit ako ng pakaliwa para makabalik tayo sa linya natin. Okay? So ayan, nag-change lane ako doon sa pagkakataon na yon dahil na-anticipate ko, malayo pa lang, naliliko yung sasakyan na yon pakaliwa, papasok dun sa kabilang linya ng kalsada. So nakapag-change lane tayo safely. Pero wag kang mag-change lane ng biglaan. Kung napansin mo late na huminto yung sasakyan na nasa harapan mo, wag mong i-attempt na overtake ng biglaan. Mas maganda para safe, maghintay ka na lang na makaproceed siya, papasok dun sa pupuntahan niyang linya. Then proceed ka na, diretso ka na lang, wag ka na mag-change lane kasi baka mamaya pag change lane mo ng bigla, may paparating dyan sa kanan, mabangga pa yung likurang bahagi ng sasakyan mo, disgrasya pa yun. Iwas abala na din. Okay? Iwas disgrasya, iwas abala. Okay mga ka-Fixit? So yung kagaya ng sinasabi ko kanina, kung nililiko ka ng pakanan, halimbawa papasok ka dyan sa subdivision or any gas station dyan or anuman, pupunta ka na sa kanang bahagi ng kalsada and a few meters away doon sa lilikuan mo, mag-signal ka na. So show your intent doon sa mga sasakyan na nasa likuran kung saan ka pupunta. Huwag mo silang hayaang manghula. No, delikado po yung nahuhula, nagiging cause yan ng disgrasya. In the same manner, kung tayo po ay liliko naman pakanan, kagaya ng ginawa ng sasakyan kanina, a few meters away sa lilikuan mo, sisignal ka na. Okay? And dito ka sa kanang bahagi ng linya na to, yung mga papunta doon sa south or yung mga papunta dito sa way na ito. Okay? Then wait for a safe opportunity to do so, yung pagpasok mo doon sa pupuntahan mo. So tayo dahil malayo pa naman yung lilikuan natin, doon pa yung banda sa intersection ng Palapala, doon pa tayo liliko, syempre. Kaya nananatili ako dito sa fast lane or dito sa linya na ito. Okay? Pero pag napansin ko, ayan, nakikita mo mga ka-Fixit, nag-maintain tayo ng safe distance doon sa sasakyan na nasa unahan. Ayan, City of Dasmariñas. Dito na tayo sa Dasma. So we were maintaining a safe distance sa sasakyan na nasa unahan, about 2 to 3 cars away. Okay, safe na yan. Alam ko na kakayanin ng preno ko. Ayan, kagaya niya, no? Kung may preno siya, nakikita ko yung taillight niya, nag-high beam. So ang ginagawa ko, binibitawan ko lamang yung ating gas pedal para mag-engine brake. Pero dahil kailangan ko ng pumreno, ayan, pumreno tayo. And mag-change gear tayo to second gear. And to first gear dahil sobrang bagal na natakbo ng ating sasakyan. Second gear, ayan. Second gear pa rin. Dahil yung speed ng ating sasakyan is about 20 kilometers per hour. So kagaya nga na sinabi ko dun sa past vlogs natin, no? Alamin mo kung kailangan mo ba mag-change down na gear or kailangan mo lamang mag-slow down.
by letting go of the accelerator pedal and applying the brake pedal, no? So kailangan mo mag-shift down kapag yung speed ng sasakyan mo ay hindi na angkop para doon sa kasalukuyang naka-engage na gear. Okay, and diniscuss ko na yan sa past video natin. Kung hindi mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para mapanood mo. Okay? Yan, so kung mapapansin mo ang driving style ko, hindi ako basta-basta nag-change lane. Ayan, we are just maintaining a safe distance and a safe speed sa pagpapatakbo dito sa highway. There's no need to do so. Yung pag-change lane, wag kang mag-change lane dahil lang sa gusto mo, no? Change lane when you need to, not when you want to. Okay, palagi ko sinasabi yan sa mga defensive driving videos natin. Siya nga pala regarding sa anticipation, I believe meron na akong nagawang video tungkol dyan, anticipation. So kung di ko pa napanood yung video na yun, maglalagay ulit ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para mapanood mo. A little longer than a few minutes later. Doon sa intersection ng Palapala. Actually, ito meron ditong kanto papuntang GMA or papuntang Carmona. So dahil hindi tayo liliko doon, dito lang tayo sa linya ito. Pero kung paliko tayo doon sa Carmona or puntang GMA, dito tayo sa linya na ito sa may kanan. Para safety, makakaproceed tayo doon sa kanang bahagi ng kalsada. Liliko tayo doon sa pakanan na yun. Okay? So ang nagiging mali ng iba, kaya nadidisgrasya, kasi liliko sila doon pakanan, doon sa may kanto na yon, pero nandito sila sa linya na to. So isipin mo, kapag ka biglang nag-go, papasok ka papunta doon, haharangan mo yung mga sasakyan na nandito sa may kanang bahagi mo, mababangga ka pa, posibleng mag-cause yun ng disgrasya. So importante na malaman mo saan ka ba dapat pumwesto, no? Yung tamang linya mo sa highway. Kasi lubhang makaka-apekto yan sa safety mo, sa iyong pagmamaneho, safety ng iyong passengers at safety ng mga nasa paligid mo. So alamin mo kung saan ka dapat pumwesto. So kung liliko ka ng kanan, diyan ka sa may kanan. Kung liliko na ng pakaliwa, dito ka sa may kaliwa. Kung dediretso ka, dito ka sa may kaliwa. Okay? Siya nga pala, isa pang hindi ko nasabi sa iyo kanina, kaya rin dito ako pumwesto. Kasi yung kanang bahagi ng kalsada na yan, diyan pumipick up ng pasahero yung mga jeep, mga bus, no? So usually matagal ko na rin napatunayan yan all throughout my driving experience na kapag mas lalo kang pumipwesto dyan sa may kanan, mas lalo kang mababara or mas lalo kang matatagalan sa iyong pagmamaneho. Kasi nga dahil dyan pumipwesto yung mga jeep at mga bus at dyan sila pumipick up ng pasahero, mas maraming beses ka or mas prone ka sa pagbara. Kumbaga mai-stuck ka dyan kasi pag na-check-on mo yung jeep at usually pa naman pag nakakita ng pasahero yan, bigla-bigla nilang humihinto. So mapapahinto ka rin at hindi ka overtake properly. So magiging delikado po yung procedure ng pag-overtake. Okay, so kaya hindi ako masyadong pumipwesto dyan sa may kanan. Okay, so ito pansinin mo mga ka-fixit, no? Malumuwag na yung kalsada. Ito yung intersection na sinasabi ko sa iyo kanina. Intersection ito na papuntang SM Palapala. Dito sa may kaliwang bahagi naman yung Robinson Palapala. Yan, pag diniretso mo papuntang Dasmariñas Cavite, pag kumaliwa ka dito, papunta ng General Trias, papuntang 13, papuntang Tansa. Yan. So itong intersection na to, napaka-busy nito. And may mga nangyayaring disgrasya dito kapag nakatsempo ng mga driver na hindi masyadong alerto o hindi masyadong nag-iingat. Itong intersection na to, bawal kumanan dito, no? Kasi meron yung kanto kanina na pinakita ko sa iyo, doon na usually kumakanan yung mga papunta ng GMA, papunta ng Carmona, kaya bawal na dito. Okay, para mabawasan din yung congestion dito, kaya ginawa nila, nagkaroon na ng doon. Yung kanto doon na nila pinapakanan yung mga papuntang Carmona, papuntang GMA. Okay? So dahil kakaliwa tayo, papunta dito, ayan, nagsignal na ako ng kakaliwa para alam ng sasakyan na nasa likuran, nakakaliwa tayo kapag naka-go na, no, yung traffic light, para ma-anticipate na niya nakakaliwa tayo. Pero kung hindi ako kakaliwa at dediretso ako, hindi ako magsisignal ng pakaliwa. Okay, importante din yun, proper signaling, para mabibigyan mo ng ayan, no, nag-go na, green, and yung pakaliwa na arrow, naka-green na din. So ibig sabihin, it's safe to proceed na and pwede na. Makita mo? Safe tayo naka-proceed pakaliwa dahil tama yung position natin dun sa kalsada na yon, dito sa highway, at tama rin yung signaling natin.
So dahil didiretso tayo, yan, sumignal ako ng kanan. Yan. Pero kung papasok tayo dito sa Robinsons Palapala, sisignal ako ng pakaliwa. Lilipat ako sa kaliwang linya ng kalsada. Okay mga ka-fixit? So, actually, as you gain more experience in driving and more driving hours, more experience, you will be able to figure out ano yung safe na positions, no? Pero mas maganda rin na ngayon pa lang as a learner driver nalalaman mo na, no, kung saan ka dapat pumuesto at ano yung safe na positions ng iyong pagdadrive on the highway, para ngayon pa lang aware ka na ay makakaiwas ka na sa disgrasya. Okay mga ka-fixit? So habang tumatagal ka sa pagmamaneho, magiging ano na yan, automatic reflex action and muscle movement ng iyong katawan, na kung saan, base sa nakikita mo sa kalsada, anticipation, yung mga calculations na ginagawa mo, kung saan na rin gagalaw yung katawan, no? And kung ano kasi nakakasanayan mo ngayon habang nag-aaral ka pa lang magmaneho, yan yung mag-brought out mo at madadala mo all throughout your driving experience. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang matutunan mo na yung tama at safe na procedure sa pagmamaneho. Okay mga ka-fixit? And I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!